Napakarami nang nangyayari sa ating daigdig ngayon mga tol. Eto, panonoorin nating balita ngayon. North Korea, tinatakot ang US at saka ang South Korea. Pag-usapan natin to mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on a red block. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. No, bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita, baka bago ka pa lamang dito sa ating channel, ngayon ka pa lamang nakabisita, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like, nasa 130,000 followers na tayo. So ang ginagawa natin, nanonood tayo ng balita, hindi ako ang magbabalita nanonood tayo ng balita, nagbibigay tayo ng opinion, reaction, commentary sa iba't ibang mga balita. Maaring may kinalaman sa ating bansa, sa ibang bansa o sa mga kaganapan, sa mga interstellar mga kaganapan mga kapatid, no? So nagbibigay lagi tayo ng reaction video. So kung trip mo yan, samahan ninyo ako ngayon sa ating pag-uusapan. Eto na. Nagbanta ang North Korea mga tol na magsasagawa sila ng offensive action bilang tugon sa US-South Korea security dialogue. Naku po. Tinatakot ba ng North Korea ang Amerika, mga tol, at South Korea? Yan ang ating pag-usapan ngayon. Ito, panonoorin natin mula rito sa Net25. Samahan ninyo ako mga kapatid, wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to. Nagbanta ang North Korea na hindi magdadalawang isip na magsagawa ng offensive action bilang tugon sa security dialogue sa pagitan ng alyansa ng South Korea at ng Estados Unidos. So ito yung banta nila, no? Hindi daw sila magdadalawang isip. Ibig sabihin, wag niyong subukan sapagkat hindi kami matatakot sa inyo, hindi kami magdadalawang isip na gumamit kami ng opensibang aksyon. Ano ba ibig sabihin ng opensibang aksyon? Sila yung mangunguna. Opensiba nga eh. Kasi kapag depensa, syempre sasalag ka lang, di ba? Kumbaga didepensa ka lang. Ito opensiba mga tol. So sino ba yung sinasabihan niyang mga bansa? Ito ba yung mga maliliit na bansa lang? Well, siguro South Korea, sing laki lang nila yon, kalahi nila yon mga tol. Nahati lang kasi talaga sa dalawa yan eh. Pero iisa lang ang lahi niyan, pare-parehong Koreano yan. Tapos ang isa sa sinasabihan nila mga tol, Amerika. Iniisip ba ni Kim Jong-un na dahil doon sa kanyang banta manginginig si Trump? Ano sa tingin ninyo, no? Ano kaya ang nasa isip ng North Korea, no? Tuloy natin. Kinundi na rin ito ang pagbisita ng isang US nuclear-powered aircraft carrier George Washington sa Busan ngayong linggo kasunod ng US-South Korea joint air drills. Etong balitang to, 3 days ago na to mga tol, ngayon ko lang napansin, ngayon ko lang napanood. Ayon sa opisyal na pahayag ng North Korean Defense Minister No Kwang-chol, ang pagdating ng US nuclear-powered carrier USS George Washington sa Busan ay isang malinaw na banta sa kapayapaan ng kanilang rehiyon at bahagi lamang ng plano ng Washington at Seoul para palakasin ang kanilang kapasidad upang hadlangan ang progreso ng Pyongyang. Ayos parang sound familiar yung mga ganun Sabing ganun, recently, the US military has become brazen in its military moves to threaten the security of the DPRK, no? At intentionally escalating the political and military tension in the region. Yun nasabi ni No Kwang-chol. Amid the ongoing US ROK Joint Air o Korea Republic of Korea, no? ROK. Joint Air Drill Freedom Flag, the appearance of the super large nuclear carrier George Washington Task Force belonging to the US 7th Fleet heralds the critical excess, further escalating the tension on the Korean Peninsula. So yun nga, no? Kapayapaan ng kanilang rehiyon at bahagi lamang ng plano ng Washington at Seoul para palakasin ang kanilang kapasidad upang hadlangan ang progreso ng Pyongyang. Anya, we will show more offensive action against the enemy's threat on the principle of ensuring security and defending peace by dint of powerful strength. Ooh. Alam niyo mga tol, no, kung pagkukumparahin mo to, eto lang, base lang naman to sa ating nakikita, no. Kung pagkukumparahin mo yung dalawang bansa,
actually dalawang bansa na talaga 'to eh, South at saka North Korea. Napakalayo nung South Korea sa North Korea, no? Kasi yung North Korea, mga tol, na pag-iwanan sila dun sa Cold War mentality nila, 'di ba? Hindi naging open yung bansa nila, unlike dito sa South Korea, 'di ba? Sa kanila ganun pa rin eh. Iba pa nga yung petsa dun eh. Kaya kung tatanungin mo kahit na sino, sa tingin mo sino sa dalawang 'to ang ang masyadong ang iniisip is kaguluhan? Etong South Korea na develop na, modern na, sibilisado na, o etong North Korea na hanggang ngayon puro sundalo, puro mga missile ang kanilang dine-develop. Sa tingin nyo, sino sa dalawa ang laging nag-iisip ng kaguluhan? No, ano sa tingin ninyo mga tol? Ito ay balancing tanong lang naman. Kasi ang North Korea is inaakusahan itong South Korea ng mga ganitong mga bagay, di ba? Pero kung titignan mo kung sino talaga sa kanila yung kumikilos para sa ganong bagay, sila di ba? Samantala, bumuelta naman ang US military na ang nagdudulot lamang ng direktang banta sa teritoryo at rehiyon ang sunod-sunod na pagpapalipad ng missile ng North Korea. Di ba? Kung makikita mo, sino ba yung sunod-sunod na nagpapalipad? Halos buwan-buwan nagpapalipad sila ng missile. South Korea ba? Sa kabila nito ay ilang beses nang ipinahayag ni US President Donald Trump na bukas siya makipagpulong kay North Korean leader Kim Jong-un. Korea, do you have any plans to meet with Kim Jong-un at the DMZ? Well, I would if he would contact. I mean, I was the last time I met you, and I put it out over the internet that I'm coming to South Korea. If he'd like to meet, I'm open to it. Certainly, we had a very I'd do it. I mean, if you want to put out the word, I'm open to it. You know, they don't have a lot of telephone service. They have a lot of nuclear weapons, but not a lot of telephone service. So, you know, they don't have a lot of telephone service. They have a lot of nuclear weapons, but not a lot of telephone service. I'm open to it. I had a great relationship with him. And lahat na lang kasi great relationship kay Trump, no? He probably knows I'm coming, right? But you want to put out the word, I'm open to it. Do you expect to touch a little before this trip? Really, there's not a lot of ways other than the internet. You know, they have very little telephonic service, and but he knows I'm coming, and he would. Yeah, I'd be open to it 100%. So yun nga, no? I got along very well hindi pa pala tapos. with Kim Jong-un. Matagal na silang nagkamit nito eh. Meron nga tayong napanood na video, di ba? Isang hakbang lang ni Donald Trump, nandoon na siya sa first term niya yun nandoon na siya sa North Korea, no? Sinalubong siya nito ni Kim Jong-un. So yun nga ang banta ni Kim Jong-un dahil nga rito sa South Korea Security Dialogue ng Amerika at saka ng South Korea. Nagbanta ang North Korea na magsasagawa sila ng opensiba na aksyon bilang tugon sa Amerika at South Korea Security Dialogue. So sa tingin nyo ba ang layunin ng North Korea is takutin ang Amerika at South Korea dito sa kanilang mga pahayag? At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo ba tama etong sinasabi ng North Korea doon sa kanilang akusasyon sa dialogue ng US at South Korea, o sila yung masyadong, alam mo yon, natatakot din mga kapatid doon sa nangyayaring ugnayan ng South Korea at US? Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.